Magandang umaga po sa ating pong lahat. God is good! All the time! Bigyan po natin ang malakas na palakpakan po ang ngayong umaga. Tayo po magsisimula na po sa ating pong gawain. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin siya sa ating mga Jesus. Tayo po magpasalamat sa Lord. Handa po natin yung puso natin sa pag-worship po ang ating pong Yes, God, sila sa ating mga gawain sa amin. Lord, na nag-worship, Panginoon, in spirit and truth, Panginoon. Maraming salamat.
salamat, Lord God, sa buong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakuhan po natin ang Panginoon. Basahin po natin yung verse sa awit 100 po. Verse 1 hanggang 5. Sabay-sabay po natin basahin. Sabi po, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh, papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Verse 3, si Yahweh ay ating Diyos, to'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Verse 4 po, pumasok sa Kanyang templo, ng puso'y nagdiriwang. Nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa panghuli po tayo itong lahat basahin natin. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat Lord God sa loob ng salamat sa amin.
nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng pinaranas mo sa amin, Panginoon, sa mga kagalingan, kalusugan, sa mga answered prayers, Lord God, na aming pong naranasan sa nakalipas na taon. Na Lord, na tunay na mabuti ka noong 2023 at patuloy, Lord, na mararanasan namin yung kabutihan mo this year. And we declare, Lord, na mas higit pa yung mararanasan namin, Lord God, na blessings, na provision, na health, Panginoon, pagpapala sa lahat ng aspeto namin, Lord. And Lord God, nandito kami para kilalanin yung goodness mo, yung faithfulness mo sa buhay ko namin, Panginoon.
Panginoon, salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba sa umaga po ito. Patuloy po namin, Lord, itataas, pasasalamatan ng iyong dakilang pangalan. Sa umaga po ito, Lord, salamat po sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat, Lord, sa panibagong taon na pinagkalaw mo po sa kanila. Patuloy mo po silang pagpalain. Patuloy na muli mo po silang samahan, Panginoon. At patuloy, Lord, na palaguin sa kanilang pananampalataya. Lord, din po sa mga kapatid po namin, kung meron po, Lord, nagdaos ng kanilang pong anibersaryo, ng kasal, Panginoon, patuloy mo po, Lord, patatagin ang kanilang pagsasama. Dumadalangin po ko, Lord, na Ikaw ang Diyos na magpala po sa kanila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya sa kanilang buhay at bigkis ng iyong pag-ibig ang siya pong manatili po sa kanila. At dalangin ko po na Ikaw ang Diyos na laging sumama. Magbigay ng katagumpayan, Panginoon, sa anumang pagsubok, sa anumang hamon o challenges ng buhay na kanilang kinakaharap, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, patuloy na maraming salamat din sa mga panalangin na kung saan Ikaw ang tumutugon sa bawat kahilingan na amin pong inilalapit, sa bawat kahilingan na amin pong itinataas. Ikaw ang Diyos na tunay nga na mabuti sa lahat ng panahon ng aming pong buhay. Ang iyong kapangyarihan, O Diyos, ay patuloy na mahayag. Lord, salamat sa iyong pagpapala. Salamat, Lord, sa patuloy na katapatan mo po sa iyong mga pangako, sa iyong pong mga salita. Lord, sa umaga pong ito, kalakip ng mga pasasalamat ay ang mga kahilingan amin din pong inilalapit sa umaga pong ito. Lord, patuloy po namin sa iyong itinataas, O Diyos, ang mga kapatid po namin na nakakaranas ng karamdaman. Lord, ang ubo, sipon, lagnat, Panginoon, kung saan ay, Lord, ang siyang pinakamaraming naranasan, Panginoon, ng mga tao. Lord, dalangin ko po na yung mga kapatid po namin may karamdaman, ang kagalingan sa pangalan po, Panginoon Jesus, ay kanilang maranasan. Dalangin ko po, Lord, na pagkalaw mo po sa kanila ang malusog at malakas na pangangatawan at patuloy mo pong pagpalain ng kanilang buhay. Sa umaga po ito, Panginoon, kung meron man pong kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, Ikaw po ang Diyos na magpuno sa anumang pangangailangan mayroon ng aking mga kapatid. Patuloy silang manghawakan sa iyong mga pangako, patuloy nilang sundin ang iyong pamantayan upang ang pagpapala mo, Panginoon, ay dumaloy sa kanilang buhay ayon, Panginoon, sa iyong mga salitang ipinangako, Lord, sa aming Panginoon, sa lahat ng nanghahawakan, sa lahat ng nabubuhay, ayon po sa iyong pamantayan, ayon po sa iyong salita. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol, Lord, sa mga suliranin, mga pagsubok, mga Lord obstacle ng buhay. Panginoon, dalangin ko po na bigyan mo po ng kalakasan ng aking mga kapatid na ang anumang mga pagsubok ay kanilang mapagtagumpayan. At Lord, Ikaw ang Diyos na magbigay ng kalakasan po sa kanila. Ikaw ang Diyos na sumama at Lord, ang kanilang pananampalataya ay tumatag, lumago, lumalim upang Lord, sa kanilang buhay ay magamit mo po, Panginoon, ang kanilang buhay ay po sa iyong kalooban. Lord, dumarating po ang mga pagsubok, dumarating ang mga suliranin, ang mga problema, hindi para ibagsak mo kami, kundi inaalaw mo ito, Panginoon, upang mas lalo pa namin maranasan ang iyong kapangyarihan, mas lalo pa po kami manghawakan sa iyong salita, magtiwala po sa iyo, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na nagpaparanas ng iyong kapangyarihan, sapagkat Ikaw ay mabuti, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay tunay nga nagkakalakip-lakip na gumagawa, Lord, sa ikabubuti ng lahat ng sumasampalataya po sa iyo. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa pag-iingat, sino man sa aking mga kapatid, Panginoon,
ang may mahal sa buhay niya dinadalangin, dumadalangin ng pag-iingat. Dalangin ko po Diyos, ingatan mo po sila. Dalangin ko po Diyos, samahan mo po sila. At patuloy Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay kumilos sa mga tao po ito. Maranasan po nila ang iyong paggabay, maranasan po nila ang iyong patnubay. Lord, sa panibagong taon na ito, na aming tatahakin, Panginoon, salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na aming kasama. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Ikaw ang Diyos na aming tanglaw. At maraming salamat o Diyos sa aming buong tiwala at pananampalataya ay inilalagay po namin sa iyo pong mga kamay. Lord, pangunahan mo po kami. Samahan mo po kami. Lord, sa umaga po ito, pagpalain mo po ang aming gawain ito. May po namin ibinabalik sa lahat ng papuri pagbaghati sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. God bless you po. Salamat po, Pastor. Maaari na po makaupo ang lahat. Dahil po tayo sa mga announcements for this midweek. Sa Isidro po, ang Sunday worship po doon ay tuwing hapon po, 2 o'clock po, alis dito po sa church. And next po, midweek service, January 11. Midweek service po ito, kasunod ay prayer meeting. Ang speaker po ay Sister Leonie Santos, worship leader Brother Christian Riola, usher Sister Katrina Pioquinto, testimony Brother Boy Adriano. Sunday service po, January 14, speaker Pastor Manny, worship leader Brother Reynan, tithes and offering encouragement Brother Reynaldo Lozada, usher Brother Bernard, and flower sponsor po Bourbon family. Ito po yung gawain po ng mga bata, isasagawa po natin sa darating po na Sabado Junior Fellowship, January 13, 10 o'clock po yung start dito sa church. Yung pagsundo po sa kanila ay magsisimula po na 9 o'clock na umaga. And LCC 1-year planning, January 14, next Sunday po after ng Sunday service. And mamaya po after ng Sunday service, may botohan po kung sino po yung magiging chairman. And ito po yung NCR 1 lang training, January 20, 2024, 9 a.m. to 4 p.m. pack lunch. Attire and Ministries Malanday. So may chat po ang pastor sa GC ng LAM na yung registration fee po and mga other updates will be posted soon once na finalize po ito. Thank you po sa flower sponsor from Barsa family na in-arrange po ni Sister Roda. Yan, thank you po Ate Roda. And handa po natin ang ating pong heart and mind at ang ating pong Bible sa pakikinig ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Reverend Emmanuel Castro. Okay, good morning po. Ayan, gusto ko po patingin po kayo sa mga hindi ko pa po nababati at ngayon ko lang po nakita. Happy New Year po sa inyong lahat. Nawa po ang ating bagong taon na ito ay patuloy po nating gamitin para hindi tayo mag-alala sa anumang darating na panahon, kundi ating i-focus po yung ating sarili sa paglilingkod po sa Panginoon. Amen. Sa anumang panahon at sa anumang sitwasyon, tandaan po natin, kasama po natin ang Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Napakabuti po ng Diyos, kahit ano po yung ano po mangyari, yan po talaga ay magaganap ayon sa itinakda ng Diyos. Huwag na tayo magtaka. No, yung mga pangyayari, lahat ay nasa kamay, nasa kontrol ng Diyos at ito ay dapat maganap dahil mayroong timetable ng Diyos sa kung ano yung magaganap sa kabuuan ng ating pong buhay, ng ating mundong ginaganawan. Ang importante po, tayong mananampalataya ay hindi nawawala, no? Malapay sa bawat taon, mas lalong lumalakas, mas lalong lumalago yung pananampalataya. Sabi nga po ni Apostol Pablo na yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod, dapat from glory to glory. Hindi yung nakaakyat ka tapos pababa ka naman. So, hindi po gano'n. Dapat tuloy-tuloy po tayo
paangat yung ating pong pananampalataya, hindi po pababa. Okay. So, salamat sa Panginoon sa pag-iingat po sa amin pong pagbiyahe at nangyari naman po sa biyaya ng Diyos yung aming pong plano na magkakapatid na mapag-meet o mapagtagpo-tagpo yung aming pong mga magulang. So medyo nahirapan po kami kasi mga senior po kasi, no? Ang hirap ang hirap tawag dito, pabuuin. Nakaplano na, di okay na. Tumawag na yung pinsan ko. So, nung tawagan namin yung uncle ko, meron namang sakit, no? Merong ubo, tapos nilalagnat din. So, sabi namin, uncle, sige, kaya mo yan. Pagdadala ko namin ng nebulizer. Kaya nung tumatakbo kami sa meron kaming baon ng nebulizer para kung in case na meron pa siyang huminga, dala-dala namin yung nebulizer. Tapos may dalang gamot yung kapatid ko, no? Inaalalayan siya, pinapainom siya ng gamot. So yung auntie ko naman, hindi naman natulog. Tawag dito, umaga na, hindi pa pala natutulog. Tapos sabi niya, hindi na ako sasama. Hindi, ante. Kasi, kailangan mong madalang lang yung pagkakataon na magkita-kita kayo. So, pinilit din ng mga kasama niya sa bahay. Ayun, nasama rin po namin. At nabuo po sila na magkakapatid noong, ano ba yun? 29 yata Saturday. Yan. So, bago mag-Sunday, Saturday, andun po kami sa nasa Sambales po kami, sa Pamatawan. Taga doon po kasi yung aming kapatid ng tatay ko, yung auntie. Kasi hindi na po siya makapagbiyahe. Kaya kami na po ang pumunta. So, sa biyaya ng Diyos ay nagkita-kita po sila. At ginawa po sila gumawa po ng GC para sa kanila. So, naka-add po doon yung aming pamilya. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na yun. Kasi, hindi ho sila nabubuo. Magkita-kita man sila, meron laging kulang. For the first time, nakapag nabuo po silang magkakapat-apat po kasi sila. So, sa biyaya ng Diyos, ay buhay pa po lahat. Okay, so sa umaga po ito, eto na naman po tayo sa year na ano po ang year po tayo? 2024. Okay, so maraming tao gumawa na naman ng mga New Year's resolution. Okay, so bago maghiwalay yung taon ng 2023 at 2020 na pagpasok ng 2024, maraming mga iniisip ang tao, maraming gustong mangyari, maraming gustong maganap na pagbabago. Yung iba naman po, habang papasok yung 2024, nag-aalala naman. So iba-iba yung emosyon ng nararamdaman ng tao, depende sa kung ano yung iniisip po natin, ano yung mga bagay na pinagpaplanuhan natin o ina-expect natin na mangyayari. Amen. So tandaan po natin, we are in the hands of God. So nasa kamay po tayo ng Diyos. Yung ating buhay, hindi po tayo nanguhula sa future po natin. Amen? Hindi tayo nangangapa sa dilim. Why? Kasi meron pong Diyos na nagkakalinga po sa atin, kumakalinga. Merong Diyos na naghanda ng mga bagay, ng mga plano niya para sa ating buhay. Kaya huwag tayong mag-alala na para bang iisip natin na ano nang mangyayari. Kasi yung pag-aalala po, hindi naman nakakatulong para yung faith natin mag-grow. Di ba? Yung pag-aalala nga, lalo ka pang naaligaga. Lalo ka pang tawag dito, nababalisa. At alam niyo po, pagka nag-aalala ka, nagkukos po yung stress. At kapag ang tao na yung stress, alam niyo po, prone ka sa maraming sakit. At hindi lang yon, pwede kang, tawag dito, lumaas yung iyong blood pressure.
So, ganun po ang nangyayari. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa umagang ito, yan, tignan nyo po yung katabi nyo. Ayan. Kapatid, sabihin mo, chill ka lang. Yan. Yan. Relax lang po tayo. Amen. Kasi, yung mga taon na yan, talagang nilog po yan ng Panginoon. Sa ating buhay, hindi po nanguhula ang Diyos. Meron po tayong direksyon na patutunguhan. At kung meron po kayong mga Biblia, tignan po natin yung talata natin pag-aaralan. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 12, tapos dyan po tayo sa 15 hanggang 18. Sige po mga kapatid, tayo po lahat ay magsitayo at ating basahin yung talata na ating pong pag-aaralan sa umaga po ito. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 12 at talatang 15 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahan namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Verse 15. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Verse 16, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita sa umaga po ito. Sa amin pong pag-aaral, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu. Ipaunawa mo po sa amin ang iyong salita. Patuloy na maging kalakasan po namin, encouragement po namin, upang kami ay patuloy na lumakad ayon po sa layunin ng inang pananampalatayang Lord, tinawag mo sa aming buhay. Dalangin ko po, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita ay tanim mo po sa aming puso upang kami magpatuloy sa aming paglilingkod na may sigla, may sigasig, at may pag-asa sapagkat ikaw ang Diyos na tunay nga na aming kasama. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. So dito po sa ating binasa, no, dito po sa 2 Corinthians, pinakita po dito ni Paul yung kanyang karanasan. Ano ho? Literally, talaga ang buhay ni Paul, mula nung siya ay nakakilala at tinawag ng Panginoon, particularly no, para mag-mission no, sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon, yung kanyang buhay talagang nabibilit po talaga sa parang laging nasa panganib, sa madaling salita. Kasi yung panahon po na yon, hindi naman tanggap talaga yung Kristyanismo o yung paniniwala kay Jesus. Kasi ang ipinapahayag ng mga Hudyo nun na si Jesus ay gumagawa lamang ng isang malaking grupo para maka-impluwensya. Kasi nung mga panahon po nila, may mga tao o kilalang tao sa panahon po nila na nabuhay na nag-create ng grupo at nag-aklas lumaban sa kasalukuyang gobyerno nila nung panahon po na yon. Okay. So kasi nasasakop po sila ng Roman Empire. So isa sa mga kilala po doon, no? Doon actually sa history,
ito pong pagitan nito, pag binasa mo yan, mababasa mo dyan, yung tinatawag po natin Maccabean, si Maccabeus, no? O Maccabean Revolt na tinatawag. Hindi lang yon, may mga nangyari pa, even yung mga Pharisees, may grupo ng Pariseo na nag-aklas din. Kaya, doon sa kanilang panahon, ganun yung turing, no? Ganun yung naging paraan para si Jesus ay maparatangan na isang rebelde o isang tao na nag-i-impluwensya lang sa mga mamamayan para makagabuo ng grupo at mag-aklas. So, yun yung tingin sa kanilang mga tao. At kung titingnan po natin nung panahon na yun, mahirap talaga yung magdala ka ng mabuting balita o yung gospel patungkol kay Kristo. Pero yung realidad o yung katotohanan, alam po natin na sa pagdadala ng salita ng Diyos o ng mabuting balita ni Apostol Pablo, dala niya yung katotohanan. Kaya nga sabi niya, doon sa isang verse, di ba? You shall know the truth and the truth will set you free. Di ba? John 8:32. Sabi po ni Apostol, ni Jesus, doon sa mga Pariseo, sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. At doon sa pagdadala ni Apostol Pablo ng mabuting balita, dala-dala niya yung katotohanan. Alam niyo, Apostol Pablo, kahit mahirap, kahit nasa panganib yung kanyang buhay, alam niya na ang kanyang buhay ay iingatan ng Diyos dahil kukumpletuhin ng Diyos kung ano yung bagay na sinimulan niya sa Kanya. Ganon din naman po sa atin. Sa atin, sa panahon po natin, we are the church, we are the body of Christ na magtutuloy sa kung ano yung inumpisahan ng mga naunang mga disciples. Kagaya ni Apostol Pablo, kagaya ng ibang mga disipulo, ng mga disciples na sila yung ginamit ng Panginoon, yung 12 disciples na nagpakalat o nagdala ng mabuting balita, particularly sa iba't ibang lugar. Dahil ang plano ng Diyos, di ba, doon sa kanyang bayan hanggang sa ibang bansa ay maipahayag yung mabuting balita. Okay. So, ibig sabihin, talagang may trabaho po tayo. Hindi tayo nabuhay dito sa mundo para lang mabuhay at mag-alala, isipin yung mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Ganun po ba yung buhay na pagkatawag sa atin ng Panginoon? Araw-araw mag-alala, ano kaya kakainin ko? Paano na kaya yung trabaho ko? Paano na kaya kami? Wala kaming ipon. Di ba? Wala namang kaming ipon sa bangko dahil wala namang kaming bank account. Di ba? Nag-iisip ka ng ipon sa bangko, wala ka namang bank account pala. Okay, naisip mo yun, wala nga pala akong bank account, but nag-iisip yung ipon. Okay, so maraming pag-aala kasi nadadrive na yung isip natin dahil sa influensya na tinatawag po nating mundo, lalo-lalo sa social media, di ba? Ang daming mga hugot lines, ang daming mga bagay na inilalagay doon. Okay, sana yung mga lalagay, makaka-encourage sa'yo. Karamihan ng mga pinopost minsan nakakapag-alala di ba? Minsan madadamay ka sa nararamdaman na tayo, post niya ganito. Di ba? Yung kanyang buhay, yung kanyang nangyayari sa kanyang buhay. Okay. So, yan yung trend sa mundo. Kasi, para yung tao, isipin niya, ito yung kailangan ko. Para yung tao, mapunta doon sa pag-aalala at makonsentrate yung kanyang isip, yung kanyang puso para doon sa mga bagay na material things na kanyang pangailangan na sa tingin niya, ito yung magbibigay sa kanya ng seguridad. Ayan, naalala ko nung Friday, no? Nagkaroon kami ng cell group ng kalalakihan. Yung aming topic is about yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kasi sabi niya doon sa Holy Verse, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So yun naman talaga yung realidad. Kung ano yung binibigyan mo ng importansya, priority mo, nauuna sa iyo, nauna mong iniisip, nasa puso mo, yun po talaga yung kayamanan mo Kasi, bakit? Kasi yun yung mahalaga sa'yo. Doon ka nagpo-focus, doon mo yung binibigyan ng intensyon. Kaya nga yun yung nagiging kalaban ng Panginoon. Amen?
Kaya nga yung mga church po ngayon, kung titingnan po natin, bakit yung mga hindi makaangat-angat yung mga gawain, yung mga planong tawag dito, cell group, yung pag-uwi, bakit hindi makaangat-angat? Okay, kasi yung gagamitin ni Lord, nagkakaproblema eh. Di ba? Yung mga tao gagamitin ni Lord, imbis na mag-focus doon sa pinapagawa ng Panginoon, napo-focus sa mga bagay sa mundo. Kaya nga, wala nang parang kung titingnan mo, no? Parang wala nang pagkakaiba yung mga Kristiyano ngayon sa mga hindi Kristiyano. Di ba? Yung Kristiyano ngayon, nag-aalala na rin eh. Di ba? So, parang, imbis na tayo yung maka-encourage, alam niyo yun, ikaw yung nai-influensyahan. Alay ko po kayo, sino ba dapat maka-influensya? Sila ba o tayo? Ano po ba yung tama doon? Na tayo ba yung tayo maka-influensya o sila yung maka-influensya sa atin? Tayo dapat. Kasi bakit? Kasi yung plano ng Diyos, yung purpose ng pagkatawag, nasa sa atin. At kapag tayo ay hindi nag-focus doon sa purpose po na yun, mamamatay po yan, mawawala po yan kasi walang magtatrabaho. Walang gagawa. Ibig sabihin sa madaling salita, kahit tayo ay church, kapag hindi tayo nag-focus doon sa purpose, mamamatay yan unti-unti. Hihina yan. At ang mangyayari, kapag ang church, hindi niya na nagagawa yung purpose ng pagkatawag ng Diyos sa Kanya, ang church po ay magiging traditional. Alam niyo yan? Nasanay ka na lang pumunta, pero yung purpose hindi mo na nagagawa. Yung purpose wala na. Parang ang nangyayari na lang, routine. Di ba? Okay, ang buhay po natin, hindi ginawa ng Diyos na routine. Na ganito na lang yung gagawin mo, ikot-ikot na lang din yung buhay mo. Okay. So, huwag tayong maging dagang hamster. Alam niyo po yun? Alam niyo yung dagang hamster? Kasi ang dagang hamster, nilalagyan po yan ng sa loob ng kulungan niya. Alam niyo yung roleta, di ba? Pag umakyat doon yung hamster, tatakbo yan ng mabilis. Akala ng hamster, layo-layo na nung kanyang nararating. Pero wala naman siyang inaabot dahil yung kanyang ginagalawan ay umiikot-ikot lang. So, ganun yung nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya ngayon. Parang nangyayari, papaikutin ka lang ng mundo. Wala ka namang mararating. At the end of the day, di ba? Kung halimbawa yung buhay mo ay malapit na sa hukay, kakaroon ka ng regret. Sana pala yung buhay ko, nung nabubuhay pa ako, pinaglingkod ko na sa Panginoon. Lagi ko nga sinashare po sa inyo. Majority ng mga taong pinag-pray ko na may taning, isa lang yung hiling. Alam niyo yung hiling nila? Ang hiling nila, dagdagan ng Diyos, buhayin pa sila ng Diyos, dagdagan ng Diyos yung kanilang buhay para sila ay makapaglingkod sa Diyos. Okay. Mapalad tayo kasi bakit? Pagkakataon pa tayo. Amen. Huwag na natin hintayin yung malapit ka na sa hukay. No? Parang ilang hakbang na lang, no? Parang 2 hakbang na lang, nasa hukay ka na. Ganun pa gustong maglingkod sa Diyos. Ito yung pagkakataon. Dahil tayo ay tinawag ng Panginoon. Amen! Okay, dito po sa ating pag-aaral, tingnan po natin yung mahalagang bagay at pinamagatan po natin itong ating pag-aaral na pakibasa nyo nga po, walking in God's purpose. Paglakad sa layunin o plano ng Diyos. Okay, so nung tayo ay tawagin, si Apostol Pablo nang tawagin ng Panginoon, meron siyang dating nilalakaran. Meron siyang dating landas na kanyang tinatahak nung siya ay isa pang Pariseo. Tapat siya sa pagiging Judaismo. At inaakala niya na itong Kristo na to gumagawa ng ibang paniniwala o ibang religion, kaya inusig niya. Kasi tapat siya eh. Pero later on, dahil nakita ng Diyos yung heart niya, no? Kapag may pinaniniwalaan siya, totoo talaga siya, pagtatrabahuhan niya talaga, doon sa pamamagitan ng tinatawag na divine intervention ay nagkaroon ng pagbabago ng kanyang buhay. Yung dating maling tinatahak niya, nakilala niya ang Panginoon sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos, yung tinatawag na divine intervention doon sa taang Damasco. Ano po? At mula doon, nung siya ay nakakita,
ibinahagi ng mga alagad. Actually, alangan pa kayo mga alagad, di nakita nila si Paul. Ito yung ito nga arrest sa atin ha. At pumili pa silang mag-share. Pero nung nakita nila yung interest ni Pablo na makapakinig ng mabuting balita, so pinakinggan niya, at mula doon, yun po yung tinatawag na, ang tawag ba doon, starting point ng pagbabago ng buhay ng Apostol Pablo. At mula doon, siya ay naglingkod na may katapatan, dala-dala niya yung mabuting balita. And then, ang maganda lang po kay Apostol Pablo, he knows the law. Alam niya yung pasikot-sikot ng kautusan. At alam niya na ang kautusan ay pangakong tagapagligtas. Kaya sa kanya, confirm na itong Kristo na to, ito yung pinangako sa kanyang bayan. Kaya kapag siya may sinishare ng mga, particularly kung may mga audience siyang mga Hudyo, kailangan niya gamitin yung Old Testament eh. Kasi yung parang pinaka diving board para siya makatalon. Ginagamit niya yung Old Testament to prove na etong Old Testament, yung pinangako niyang anak, eto na yon si Kristo. Kaya kapag siya ay nagtuturo, makikita po natin, pag binabasa po natin mga epistles, lagi po may kasama niyang may kinukwento siya about Old Testament. Kasi kinoconnect niya doon yung katauhan, yung ang ating Panginoon, which is yun naman talaga, yung tawag dito, kabuuan ng pangako ng Diyos, ng kasaysayan ng Panginoon. So, kaya kapag nagsishare siya, ginagamitan niya ng Old Testament para maging clear. Kasi alam niyo yung mga Hudyo, naghihintay yan ng tagapagligtas. Okay. So, mula noon, siya ay lumakad sa pananampalataya. Naging tapat. Alam niyo po si Apostol Pablo, hindi niya naisip yung magpapahinga muna ako. Pagod na ako. Diba? In fact, kung titingnan po natin, ang pinakamahirap na ministry na mararanasan na nag-iisang ministeryo ay naranasan na ni Apostol Pablo. Pero, ang kagandahan po doon, kapag ikaw ay nakapokus kapag ikaw alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung ministry mo sa Diyos, hindi ka panghihinaan ng loob. Ikaw ay magpapatuloy. Amen. Ang tanong sa umagang ito, alam po ba natin talaga yung pagkatawag po sa atin? Alam mo ba yung pagkatawag ng Diyos sa iyo kung ano? At ang pangalawang tanong, doon ka ba talaga nagpo-focus sa buhay mo? So, mag-evaluate tayo ng kaunti. Doon ba talaga tayo nagpo-focus? O parang na lang, parang secondary na lang yun. Di ba? Ang priority natin sa buhay natin. Okay, tandaan niyo po, pag umuwi ka sa hukay, kahit ano na pundar mo, kahit ang ganda-ganda ng cellphone mo, ano yung pinakamagandang cellphone ngayon? iPhone, di ba? Ayan. Ano bang iPhone yun? Basta iPhone, sabi. Okay, basta yung magandang di ba? Okay. Hindi mo lang matadala sa langit yan. Kung may ginto ka, may kayamanan ka, may pera, matadala mo saan? Damit ka, hindi ka makakapagdala. Di ba? Ibig sabihin, lahat ng maaari mong bigyan ng focus ng mga bagay sa mundo, mauuwi sa wala. Pero yung paglilingkod sa Panginoon, lahat po yan, counted po yan. Di ba? Sinabi sa verse 2 Corinthians 15:58, di ba? Na lahat ng ating pagpapagal ay hindi nasasayang, di ba? Sa Panginoon. So lahat yan ay alam ng Panginoon. May ganti sa Panginoon. So tingnan po natin ito, walking in God's purpose. Ano ba yung pag sinabing walking in God's purpose, ano ba yung makikita natin sa buhay dito ng Apostol Pablo? Ano ba yung hina-highlights niya rito? First is the ministry. Yung ministry niya sa Panginoon. So, dalawang bagay po yung ating titingnan dito po sa ating pag-aaral. Paano ginawa ni Apostol Pablo yung paglakad sa layunin ng Panginoon? First is, Paul focused to the goal of his ministry. So si Apostol Pablo po ay nag-focus saan po? Sa goal. Pag sinabing goal, ano ba yung goal? Sa Tagalog, ano ba yung goal? Layunin. Yan.
Di ba? Halimbawa sa buhay, ay may goal ako. Sa taong ito, ganito. Gusto ko magkaroon ng ganito. Halimbawa, di ba? O sa taong ito, gusto ko magkaroon ng e-bike. Di ba? Grand ngayon yung e-bike eh, di ba? Yan, naalala ko si Pastora, pinasakay ko ng e-bike. Nahatak ako. Sabi na, malakas po kasi yung e-bike eh. Pagka sabi ko, dahan-dahan lang yung ano. Kaya pag sakay, bigla ng bilid. Takay-takay ako ng... Kasi kung bibitawan ko, babangga siya eh. Karay-karay ako ng ano eh, ng e-bike, nakaganon na ako talagang... Okay, so, kunyari may goal kang gano'n, e-bike. Di ba meron kang gagawin eh? Tama? Kasi yung goal mo, hindi mo mararating kung wala kang pagpaplano. Wala kang gagawin aksyon. Tama? O, halimbawa, pag goal mo, mag-ipon. Paano mo gagawin yung pag-ipon? Goal ko, makapag-ipon. Tapos goal mo lang, makapag-ipon. Wala ka nang iniipon. Di ba? Okay. Ang iniipon mo lang sa Poso Negro. Di ba? Okay, di ba naman bago yung gusto? Meron ba nag-withdraw sa Poso Negro? Ayaw mo withdraw yun. Di ba? Pinawithdraw mo sa Malabanan yun eh. Okay, di ba? Okay. Ibig sabihin, kapag meron kang goal, meron kang gagawin. Di ba? Sabi nga nung isang philosopher, no? Yung isang tawag dito, scientist na, in every action there is a equal reaction. Hindi, wala mangyayari kung wala kang gagawin. Ito yung plano mo, andito ka, ito yung plano mo gusto maabot, kailangan meron kang action na gagawin. Amen. Hindi pwedeng may purpose ng Diyos, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. Amen. Tandaan po natin, isipin nyo, bakit ka tinawag ng Diyos? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Kung ang Diyos na rin pala ang gagawa sa lahat. Di ba? Lagi nating tatanda mga kapatid, yung pagtawag ng Diyos, partner tayo ng Diyos, tinawag ka ng Diyos para makasama doon sa tinatawag na ministry. Sa kanyang plano. Ano po? At yun yung alam ni Apostol Pablo. Nag-focus siya doon sa goal, sa layunin ng pagkatawag sa kanya. Ano yung pagkatawag sa kanya? Dalhin yung mabuting balita. Kasi yun yung malinaw na atas sa kanya. Ano po, ng Panginoon, dalhin niya yung mabuting balita, particularly sa kaninong ano po, mga Gentil. Mga hindi Hudyo. Ano po, kaya nga, titignan po natin, ang daming mga... Asa na ba yung ko? Dali lang po Yan. Ang dami pong mga hindi Hudyo o Gentil na tinatawag na nakakilala sa Panginoon. Paano nakakilala? Meron siyang ginawa. Meron siyang goal. At yung goal na yun, yung ipinaalam ng Diyos, plano yun ng Diyos. Isinama niya si Apostol Pablo, may plano ako sa iyo. Tawagin siya, may plano ako sa iyo, gagawin kitang apostol sa mga Gentil. Okay. So, anong tugon ni Apostol Pablo? Aksyon. Gumawa siya. Nilakaran niya. Tinrabaho sa madaling salita, ang goal, hindi mo mararating kung hindi mo tatrabahuhin. Tama? Hello? Ganito po. Kapag ang purpose ng Diyos, ginawa natin sa sarili nating paraan, mararating ba natin? Hindi. Sinasama ka lang ng Diyos doon sa layunin niya. Kaya kapag kasama mo ang Diyos, gumawa ka, may ginawa ka, may mangyayari. Sabihin nyo nga sa katabi mo, pag may ginawa tayo, may mangyayari. Sabihin mo. Okay, di ba? Ang tanong, meron ka na bang ginawa? Di ba? Tapos nag-expect ka na, mangyayari. Di ba? Minsan nagtatanong tayo, bakit kaya hindi tayo lumalago? Laging tanong yan eh. Bakit kaya tayo hindi lumalago? Ang tanong, may ginawa ka na ba para lumago? Nag-win ka na ba para lumago? Nag-alaga ka na ba personally ng isang yung tao na hindi mananampalataya, inalagaan mo talaga, tinutukan mo, nagawa na ba natin yun? Yun yung problema. We expect ng growth, pero wala tayong
action. So that's the problem. Ano? Hindi lalapit ng pusa yung tagumpay kapag wala kang ginagawa. Ang tagumpay, nararating natin yan. Kung halimbawa yung tagumpay andoon, asan ba yung tagumpay? Dito po no? Banda. Dito. Tagumpay. Tagumpay na. Literal na tagumpay, di ba? Tagumpay, may tagumpay dyan eh. Kung tingnan mo talban, may tagumpay, di ba? Okay. So, kunyari yan, yung verse na yung tagumpay mo. Gusto ko marating yung tagumpay niyan. Andito ako, ano gagawin ko? Natural, a-action ako. Bawat hakbang ko palapit doon sa lugar o yung plano o gusto kong maabot. Ganun po. Kaya nga sinabi nung in every action, there is a equal action. Merong effect ang bawat action na ating gagawin. Tama? Kapag nag-cell group ka, may mangyayari. May taong, kapag nag-share ka ng gospel, may mangyayari, may taong makakakilala sa Diyos. Tama? Tama po ba? Ang tanong, tapos na ba yung trabaho mo nun? Hindi pa. Baby pa lang yun. Imaginein mo, na-sharean mo, ay okay na yun, na-sharean ko, natutuwa ka na nun. Okay, subukan mo ang baby kapag kapanganak. Buhay yan na yan. Pabayaan mo siya sa isang lugar. Tapos balikan mo siya pagkatapos ng isang taon. Ano ang nangyayari sa bata? Patay nun. Di ba? Kasi bakit? Kailangan may mag-aalaga. Di ba? Kaya nga si Apostol Pablo, pag siya ay nagsishare, aalagaan niya. Kasama po talaga yon. Kasi, bago panganak ka pa lang, kailangan merong mag-aalaga sa iyo. Kailangan merong magiging magulang. Actually, sa totoo lang po, pag nagsishare po tayo, alam po natin yan eh. Alam po natin sa spiritual. Ang ama natin sa spiritual, si Abraham. Ngayon kapag nakakapag-share po tayo, ang tawag po dyan, anak natin sa pananampalataya. Kung ikaw ay babae, anak mo yan. Kung ikaw lalaki, anak mo yan. So, kailangan mo siyang alagaan. Di ba? Okay. So, i-share mo yung gospel, aalagaan mo yan. So, kapag ginagawa natin bawat isa yon, pinupush po natin yon araw-araw, tinututukan natin. Tingin nyo, ano mangyayari sa church? Lalago ba o hindi? Lalago. Kasi ang paglago, andun sa aksyon ng bawat mananampalataya. Hindi sa kung ano yung galing. Wala po sa galing. Kahit anong galing natin, kahit anong husay ng pagpaplano natin, pag walang umaksyon, walang mangyayari. Patay ang plano. Kasi bakit? Wala kasing nagtrabaho. Tandaan po natin sa kumpanya. Sino po yung mga nagtatrabaho dito sa kumpanya? Taas ang kamay. Okay, wala nang nagtatrabaho sa kumpanya ngayon. O yung nagtatrabaho sa kumpanya. O sa mga munisipyo, taas ang kamay. Huwag kayong mag-alala, hindi ako hihingi ng o taas ang kamay sa nagtatrabaho sa mga kumpanya. Okay. Di ba, nagtatrabaho kayo sa kumpanya? Yung kumpanya, yung bang pinagtatrabahuhan ng kumpanya, wala bang goal? Wala bang purpose? Wala bang plano? Wala pong nagtayo ng kumpanya, walang plano. Manapay, ang kumpanya puno-puno ng iba't ibang plano. Why? Kasi kailangan niya mag-strategize para ma-meet yung goal na kanyang pinagplanuhan. Lagi kayong mag-uusap dyan, yung mga tao, ganito gawin natin. O kung mababa yung sale natin, gagawin natin. So may pamamaraan. Ibig sabihin, inaaksyonan yung bawat plano at kung bawat isa ay gagawa, magbe-benefit sino po? Yung kumpanya. Amen. Nakakita na ba kayo ng kumpanyang walang ginawa yung mga tauhan pero lumago? Babagsak ang kumpanya. Di ba? Pasweldohan lang kayo eh. Di ba? Sinasweldohan lang kayo pero walang nangyayari. Okay. So, ibig sabihin, kahit saan mo dalhin bagay, kapag may plano, meron talagang magtatrabaho. Kapag hindi tinrabaho, hindi maaabot yung plano. Katulad niyan, meron tayong 1 year planning. Huwag natin gawing drawing. Alam niyo yun? Di ba? Magpaplano tayo tapos hindi naman natin pala tatrabahuin. Dapat tatrabahuin natin. Si pastor lang ba tatrabaho niya? Hindi. Kaya nga tayo church eh. Ako lang yung tagapanguna. Pero hindi ako gagawa ng lahat ng yan. Bawat isa kailangan ng church. Amen?
bawat isa kikilos. Kalalakihan, kababaihan, YMO, kabataan, maging yung mga bata, ay try natin yan. Alam niyo, sa ibang church, yung mga bata, tinuturuan mag-share eh. Alam niyo yun? Bata pa lang, marunong na sila mag-share. So, kailangan, yung tinatawag na culture, baguhin natin. Kasi kung yung kultura, di ba, puro lang, magaling lang tayo mag-drawing, alam niyo yun? Ang hirap nyo, di ba? Ay, puro drawing lang yan, di ba? Okay, ang tawag doon kasi, marunong ka na magplano, pero wala kang ang tawag dito, desire na gawin mo yung plano. Ang plano po, maganda pag tinignan mo. Ako po, gumagawa ko ng plano ng bahay. Specifically, may mga ano yan, paano gagawin. From the start, yung tinatawag na, ang tawag ba doon, yung paghuhukay. Yan. So, maghuhukay ka pang pundasyon. May step by step po yan na gagawin. Nasa plano po yan gagawin. So, kaya yung bahay na itatayo, kasi merong mga gumagawa. Subukan niyo yung plano, gagawa tayo ng bahay. Ang dami mong tauhan. Sige, gawa tayong bahay. Nakaupo lang kayo. Gagawa tayo ng bahay. Okay. Abutin kayo ng mamumuti na mata niyo, walang maitatayo. Kasi bakit? Kapag walang umaksyon, walang mangyayari. Okay, ito po yung sikreto ng Apostol Pablo. Nalaman niya yung plano ng Diyos. Yun yung pinaka-paste po natin eh. Yung malaman mo yung plano ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, nakakilala ka, ang tanong, parte ka ba ng plano ng Diyos? Yes! Parang nag-isip pa kayo. Parte ka ng plano, kaya ka nga tinawag eh. Kasi bakit? Ikaw yung gagamitin ni Lord. Amen! So, ganun yung ginawa ng Apostol Pablo. Pagkatawag sa kanya ng Panginoon, nag-focus agad siya doon. Dahil sanay siya sa trabaho talagang nakakapagod at pagsunod ng buong katapatan, alam niya yung gagawin niya. Si Apostol Pablo kasi napakasipag niya pagdating sa yung kanyang pinaniniwalaan. Di ba nga, hinusik niya yung mga mananampalataya kasi ganun siya katindi. Ano po? So, yun yung ginagawa ni Apostol Pablo, ina-actionan niya. Nagtatrabaho siya para doon sa plano ng Panginoon sa kanya. Sabi niya rito, Paul focused to the goal of his ministry para ano? To give glory and honor to God. Yung lahat ng ginagawa po natin, nakakapagod, di ba? Sa totoo lang po, wala kang mangyayaring paglago kung hindi ka mapapagod. Amen? Walang mangyayaring paglago kung wala kang gagawin. Kung hindi ka kikilos, huwag ka na mag-expect. Diba? Kakantahin mo na lang yung kantang, mangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Puro pangarap na lang. Ano po? Okay. So, ginagawa natin to para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. So, sa habang ginagawa, alam nyo kasi kapag ginagawa mo, alam mo yung purpose na ginagawa mo siya, hindi ka mapapagod. Alam nyo yung kung ano yung nakakapagod na ginagawa? Yung ginagawa mo lang based on para lang meron kang performance. Huwag ganon. O, sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon, Brad. Huwag ganon, ate. Sabihin mo. Di ba? Kasi sa totoo lang, mapapagod ka. Kapag ang isang Kristiyano napapagod sa ginagawa niya sa ministry, there's something wrong. Baka ginagawa mo lang yan kasi gusto mo lang magawa mo yung performance based ang tawag ko doon. Hindi po. Ginagawa natin ang ministry kasi ito po ay para sa kapurihan ng Panginoon. Kapag ginagawa natin yan, kahit na napapagod tayo, nahihirapan tayo, ano yung pakiramdam? Dahil alam mo nabibigyan mo ng kapurihan ng Panginoon. Masaya ka ba o hindi? Masaya. Kasi ang kagalakan po natin, ano nyo ba yung tunay na kagalakan? Wala sa material things. Kasi pilit na hinahanap ng Kristyano yung kagalakan sa material. At pagka nagkaroon ako ng isang bagong cellphone, masaya na ako. Pagka nagkaroon ako ng gamit, di ba? Masaya na ako. Kapag nagkaroon ako ng ganito, masaya na ako. Kapag nagkaroon ako ng sasakyan, masaya na ako. Pagka nagkaroon ako ng bahay, masaya na ako. Sa totoo lang po, dinadaya lang tayo ng mundo. Hindi po yan talaga yung nakapagbibigay ng saya. Ang totoong nakapagbibigay ng saya, kung ano yung layunin ng Diyos, ginagawa mo kasi yun ang disenyo ng Diyos. Ibig sabihin,
Kapag ikaw ay kumilos ayon sa disenyo ng Diyos, doon ka magiging masaya kasi bakit? Yun talaga yung layunin ng buhay mo. Kapag ang buhay mo hindi mo nagagamit sa tama, maghahanap ka talaga na maghahanap na kung ano yung gusto mo dahil yung space na kung saan yung magpupuno ng pinapagawa ni Lord sa iyo na kagalakan, hindi ma-meet. Why? Kasi pilit mo pinupuno ng mga bagay sa mundo, pero ito talaga yung dinisenyo ng Diyos na magpupuno sa puso mo sa kagalakan. Tingnan niyo sa Apostol Pablo. Masaya ba siya o hindi? Ano yung kayo? Masaya siya, di ba? Pero inyo, ang hirap ng dinadaanan niya, masaya siya. Why? Kasi nakita niya, na-discover niya yung tunay na kagalakan. Nandoon sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nandoon sa paggawa mo habang ginagawa mo, pinupuno ng Panginoon ng kagalakan. Yung space na kinrate ng Diyos dyan na ng joy, si Lord na magpupuno. Amen. Tingnan yung mga Kristiyano, pag napopokus ka sa mundo, di ba? Parang hanap ka, lalo ka pa naghahanap ng marami. Gusto mo pa more. Di ba? Hindi ka na nakontento. Tandaan po natin, kapag hindi mo ginawa yung purpose ng Diyos, yung nilakaran, tinrabaho, yung contentment, imposible ma-feel yung puso mo ng content. Ang mangyayari sa'yo, lagi kang naghahanap. Diba? Ang nangyayari sa'yo, sa totoo lang, pag may pinagagawa si Lord, napunta ka sa mundo, hindi ka na magtatagumpay. Kasi bakit? Kasi merong gustong gawin si Lord eh. Ano po? Okay. So, tingnan po natin to. Sabi niya rito, to give glory and honor to God, carrying the gospel that gives life to every people. Dala-dala niya yung gospel na nagbibigay ng ano po? Buhay sa bawat tao. Imagine niyo kung gaano ka-importante yung trabaho natin. Di ba? Okay. So, kung ikaw ay magdadala ng mabuting balita, masaya mo bang dadalhin sa iyong kapwa? Halimbawa, ikaw yung magdadala ka ng remittance. Di ba? Dala-dala mo yung pera, ihahatid mo sa kanya. Masaya ka ba maghahatid o hindi? Kasi sinasabi mo, magkano kaya ibibigay yung tip sa akin? Okay. Di ba masaya yung magdala ng mabuting balita sa tao? Di ba? Okay. Pero mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ang dala-dala po natin, hindi lang mabuting balita. Buhay ang dala-dala mo. Sa isang taong hindi nakakakilala sa Panginoon. At gusto ko sabihin, yun po talaga yung trabaho natin. Main purpose. At dapat, doon tayo nakapokus. Amen? Huwag nating baliktarin na yung gagawin natin sa simbahan, secondary lang. Mali po yun. Kasi Kristiyano kayo. Mananampalataya ka tapos yung gawain ng Panginoon, secondary lang sa'yo. Saan ka tinawag ni Lord? Tinawag pala ako ni Lord na magtrabaho lang, magpayaman. Tinawag pala ako ni Lord na makapag-ipon lang ng, yung tawag dito, ng savings sa bangko. Dumami lang yung pera ko, dumami lang yung paupahan ko. Sana all. Diba? Si Jan, no? Tagapagmana. Ayan. Okay, di ba? Kung gano'n lang yung pagkatawag sa inyo, gano'n lang yung pagkatawag sa atin, hindi. Di ba? Bagamat may pangangailangan, di ba? Huwag mong gawing priority yan. Bagamat may trabaho, huwag mong gawing priority yan. Bagamat may pamilya ka, huwag mong gawing priority yan. Kasi isa lang ang focus, isa lang ang priority. Kapag naging dalawa, hindi mo na magagawa. Ang sabi nga doon sa Bible, sa Matthew chapter 6, di ba? No one can serve two masters. Hindi mo pwedeng pagsabayin ng dalawang bagay. Nakapokus ka sa mundo, at the same time, nakapokus ka kay Lord. Magsasuffer talaga yung isa. Kung sino yung nagsasuffer, ibig sabihin, nakapokus ka sa isa, kaya nagsasuffer to. Amen. Huwag na mangyari yung layunin ng Panginoon na mag-suffer. Amen. Dapat yun yung una. Amen. Baguhin natin sistema. Tignan nyo. Hanggat hindi mo binabago yung sistema, paulit-ulit ka lang naman eh. Yun ito, routine ng buhay mo, tingnan mo, wala nangyayari. Why? Kasi merong pinapaintindi si Lord. Diba? Dapat maunamaan natin. Baka naman hindi talaga tayo nakapokus sa pinagagawa natin. Pinipilit natin. Tapos gusto pa natin kuntsabahin si Lord. Lord, i-bless mo naman ako. Diba? Kinukuntsaba mo pa si Lord. Lord, i-bless mo naman ako.
Okay, sabihin ni Lord sa'yo, ano kita i-bless? Hindi mo nga ginagawa, hindi mo nga priority yung pinagagawa ko, i-bless kita. Tandaan po natin ang blessing. Nasa pagpa-priority po yun kung ano yung pinagagawa ni Lord. Amen? Ganun po ba yung pagkaintindi natin? Kapag hindi mo priority si Lord, mahirap po yan. Dapat inuuna natin yung pinagagawa ni Lord. Amen? Tandaan po natin, sino ang nagbibigay po ng hangin na ating sinisinghot? 24 hours? Sino po nagbibigay? O, subukan natin takalin ni Lord yung hangin. Piso, isang minuto, sabihin natin piso, isang oras. 24 hours kang sumisinghot ng hangin, libre. Di ba? Minsan yung mga bagay na binigay na libre sa Lord, nakakalimutan mo, tapos nag-expect ka ng mas more. Pero wala kang interest na maging sentro ng buhay mo si Lord. So, gagawin po natin sistema. Amen. Gayahin natin si Apostol Pablo. Nung tinawag, alam niya talaga yung ministry niya. Alam niya yung calling, alam niya yung goal, alam niya yung purpose ng kanyang buhay. Ano pa po yung makikita natin? The essence of being, ayan. Okay, nawala. Lobat na yata to. The essence of being a disciples of Christ is when we preach the gospel. Ulitin niyo nga po, pakibasa niyo nga po ulit. The essence of being a disciple of Christ is when we preach the gospel. Okay. Di ba? Anong sa-isay ng pagiging disciple? Hindi mo naman pinipreach yung gospel. Kaya ka nga tinawag na disciples. Kasi bakit? Dala-dala mo ang salita ng Panginoon. At ito ay ipinangangaral mo sa ibang tao. Sa bawat tao na walang paniniwala, wala pang pananampalataya. Amen. At dyan pa lang mapapatunayan na ikaw ay isang tunay na disipulo. Okay. Sabi niya rito, Paul is dedicated to his ministry. Ano ba yung ginawa ni Paul? Ayan, salamat sa, gave his whole life for Christ. Tapos, pakibasa niyo nga po. Doing everything for Christ. Tapos, yan po yung yan yung kanyang motivation sa kanyang sarili ni Apostol Pablo. Bigay yung kanyang buhay. Alam nyo si Lord, kapag may kaagaw sa buhay mo, mahati yung focus mo. Ulitin ko po, quote and quote. Kapag ang isang Kristiyano, may kahati si Lord sa buhay mo, mahati din yung focus mo. Alam nyo mga kapatid, kaya hindi ka lang makapag-focus sa ministry kasi hati yung buhay mo eh. Hindi naman talaga nakasuko ng buong-buo kay Lord. Di ba? Sinasabi mo lang, ibibigay ko yung buhay ko kay Lord, handa akong mamatay kay Lord. Kunwari lang yun. Di ba? Kasi kung papatunayan mo yan, mangyayari yan, makikita yan sa buhay mo. Di ba? Sa Apostol Pablo, sinabi niya, hindi niya na sinasabing ibibigay ko yung buhay ko kay Lord eh. Di ba? Yung kanyang aksyon na nagsasabi na yung buhay niya talaga, binigay niya kay Lord. Kasi bakit? Merong pruweba. Merong nangyayari sa kanyang buhay. So, dapat ito yung motivation po natin. Ibigay natin ang buo yung buhay natin kay Lord. Di ba? Hayaan natin yung plano ng Diyos na mag-work. Ang siyang sa ating sundin. Hindi yung plano natin ang masunod. At pasunurin natin yung Diyos sa gusto natin. Alam nyo kasi minsan ganun tayong tao, pinipilit natin pasunurin yung Diyos sa gusto natin. Di ba? Hindi mo matandaan po natin, si Lord may standard na pamantayan. Hindi mo siya mamamanipulate. Di ba? Kahit anong gawin mo, pag may mali, mali talaga. Pag may dapat itama, itatama niya talaga. Hanggat hindi ka umaalis doon, hindi magbabago yung sistema ng buhay mo. Kung paulit-ulit mo lang ginagawa at nahihirapan ka doon sa nangyayari, there's something wrong. There must be change. Changes na mangyayari, magkaroon ng pagbabago. Kasi bakit? Kasi, kaya ka nahihirapan, wala ka na doon sa pinagagawa ni Lord. Andun ka na sa ginagawa mong sa sarili mong pamantayan, sa sarili mong plano, kaya ka nahihirapan. Hello? Sabihin mo sa kapatid mo, huwag na natin pahirapan yung sarili. Di ba? Huwag mo lang pahirapan. Yung nangyayari sa'yo, bakit ganyan yung sitwasyon, bakit ganyan nangyayari? There's something wrong. Di ba? Ang gusto ni Lord, yung paglilingkod mo, you are blessed. At mangyayari yan,
Kapag si Lord nauna sa buhay mo, ang changes po nangyayari sa buhay ng isang tao kapag ang buhay natin nakasuko kay Lord ng buo. Amen. So, sabi niya po rito, letter B, to sacrifice for the benefits of others. Yung una, to give glory and honor to God. Pangalawa, to sacrifice for the benefits of others. Ang iniisip niya, hindi pansarili. Ang iniisip na Apostol Pablo, kapakanan ng ibang tao. Di ba? Okay, meron ba iniisip natin? O, kapakanan ko muna, Lord. Bago kapakanan ng ibang tao. Dapat ang Kristiyano iniisip niya kapakanan ng iba. Kasi yung kapakanan mo, bahala na dun si Lord. Amen? Huwag mo na isipin yun. Ang importante, mag-concentrate ka sa paglilingkod. Si Lord, alam niya. Di ba? Tingnan niyo po yung mabuting tao. Yung mabuting tao, tingnan niyo po. Pag may ginawa ka sa kanya, binibigyan ka ba niya ng reward, ng favor? Di ba yung mabuting tao, binibigyan ka? Pinabless ka? Mabuting tao yun, alam niya yung bagay na dapat tanggapin mo. Di ba? Eh kay Lord, may mas mabuti pa ba? Tanungin ko po kayo. May mas mabuti pa ba kay Lord? Wala na. Siya ang pinakamabuti sa lahat. Ibig sabihin, kapag tumugon ka, kapag may ginawa ka talaga sa pinagagawa ni Lord, hindi mo na kailangang banggitin yung kailangan mo. Alam ni Lord. Ibibigay niya. Kasi bakit? Para sa iyo talaga yun. Kasi bakit? Kasi nakita ni Lord kung paano ka naging tapat sa kanyang pinagagawa. Amen. So, dapat ganun po tayo. It's a matter of faithfulness. Ano po? Maging faithful tayo sa pinagagawa ng Panginoon. And the rest will follow. And the blessing will follow. When we obey the Word of God, when we obey the Lord, kapag ginagawa at sinusunod natin si Lord, the blessing will follow. Diba? Hindi tayo maghahabol sa blessing, tapos makakalimutan natin ministry. Ang sikreto, maglingkod ka muna sa Kanya. Ano sinabi sa Matthew 6:33? Maglingkod ka muna sa Kanyang kaharian para sa Kanyang kalwalhatian, di ba? Hanapin mo muna ang aking kaharian, ang aking kalwalhatian, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Kingdom setting. Tignan niyo po, pag nasa kaharian ka, ano ba gagawin mo sa kaharian? Tatanga-tanga ka doon? Ano nakikita niyo sa kaharian, yung mga tao doon? Busy ba o hindi? Busy. Nagtatrabaho lahat sa kingdom. Kapag hinahanap mo yung kalwalhatian, kapurihan ng Panginoon, di ba? Hindi pwede nasa kingdom ka, wala kang gagawin. Di ba? Asa kaya yung kalwalhatian? Ikaw yung gagawa. Nag-gets niyo po? Tatrabahuhin mo yun. Di ba? Unahin mo muna ang aking, di ba? Kaharian at ang aking kalwalhatian. Ang ibig lang sabihin ni Lord, imbis na mag-focus ka sa mga bagay na kailangan mo, na aligaga ka, na mo problema ka, ito yung unahin mo. At anong gagawin ni Lord? Ako nang bahala doon sa mga kailangan mo. Nag-gets niyo po ba? Actually, yun eh. Di ba? Kaya nga sabi ni iniisip niyo kasi, iniisip yan ng mga walang pananampalataya, sabi nga ni Lord eh. Di ba? Sinabi niyo yung mga believers? Believers po kausap doon, mga kapatid. Hindi unbeliever. Doon sa Matthew 6:33, believers po yun. Di ba? Di ba sabi niya, hindi niyo ba alam na yung iniisip, yan yung iniisip na mga walang pananampalataya, yung mga bagay sa mundo, mga kailangan pagkain, na sila nakapokus, yan yung iniisip ng mga walang pananampalataya. Di ba? Kaya nga sabi niya, kay liit ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin nyo, hindi nag-workout yung faith nila. Kasi bakit? Hindi nakikita ni Lord na may faith naman sila. Kasi bakit? Hindi naman nila inuuna si Lord. Wala naman sila sa kingdom ni Lord. Nasa ibang kingdom sila. Nasa labas sila ng kanyang kaharian. Kasi bakit? Sa iba sila nagtatrabaho. Kailangan doon ka sa kingdom ni Lord magtrabaho. And the King will bless you and reward you. Sino yung King of Kings and Lord of Lords? Jesus. Amen. Kung yung King marunong mag-reward, lalong-lalo na si Lord. Kailangan lang maging tama yung buhay po natin. So, to sacrifice for the benefit of others, he knew that the Word of God is the only way to bring back the dead into life. Di ba yan lang yung paraan eh? Para yung mga patay na tao, yung
patay na spiritual na kalagayan ng tao ay mabuhay. Sa pagdadala mo ng mabuting balita, ano mangyayari? Sa pagkakilala ng tao, isang buhay ang nabubuo sa kanya. Bakit? Yung kanyang patay na espiritu may isinisilang na bagong buhay dahil doon sa paggawa ng Holy Spirit sa isang taong kumilala, sumampalataya sa ating Panginoon. Makikita po natin yung verse ko na yan sa Romans 1, chapter 1, verse 16 to 17. Okay, di ba? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Una ay ang mga Hudyo, pangalawa ay ang mga Griego. Okay. So, pangalawa po, dito po sa ating pag-aaral, hirap po palang tumandang talaga ng dire-diretso. Kailang pa. Gagasolina lang po muna ako. Kakaubos ng hangin. Ang pangalawa po, he look at all things positively. So tinignan niyo yung lahat ng bagay ng ano po. Ano tingin po ni Apostol Pablo sa lahat ng bagay? Positibo. At ang pagiging positibo ng isang tao, paano nangyayari yun? Okay, ang pagiging positibo po ng isang tao ay yung nakikita niya yung opportunity over problem. Hello, ganun yung positibong tao. Ang negatibong tao, hindi niya nakikita yung opportunity, puro problem ang nakikita ng isang negatibong tao. Wala ka pang ginagawa, meron ka na kagad, end result. Ay, mahirap yan, di natin magagawa yan. Ay, wala yan, di natin magagawa yan. Pag gano'n ang utak ng tao, tawag doon, negatibo. Di ba? Sino ba ang magbibigay ng tagumpay? Ikaw o si Lord? Tanungin ko po kayo, sino ba nagbibigay ng tagumpay? Ikaw o si Lord? Ikaw ba yung nagbibigay ng tagumpay sa gagawin mo kay Lord? Si Lord! Eh bakit tayo, hindi natin magagawa, hindi tayo tatagumpay na. Hindi mo yung trabaho. Trabaho yun ng Diyos. Kung ano yung pinagagawa ni Lord, gawin mo lang. Bahala si Lord doon. Pag sinabi ni Lord, etong mga tao na to, share nyo to. Etong mga tao na to, iwin nyo to. Etong mga tao, pag-alagaan nyo to. Kahit ano pang itsura niyan. Huwag kayo mamili sa itsura. Ay, mukhang ano to, mukhang kriminal to. Hindi ko na to si share. Kaya mukhang ano to, mukhang nananaga to. Hindi ko na to si share. Alam niyo po mga kapatid, sa experience ko, sa pag-share, sa totoo lang, yung mga mukhang kriminal, sa totoo lang, yung kalang papatay ng tao, pag sineran mo, yung pala yung malambot ang puso. Yung makikita mo parang ang bait-bait, yung pala yung hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Kaya, wala sa itsura mga kapatid eh. Ang kailangan mo lang gawin, kahit sinong tao, sharean mo yan. Kailangan niya ng salita ng Diyos. Amen. Okay, so tignan po natin who look all things positively. Yung may binanggit siya rito, no? Doon sa kaya't hindi ako pinanghihinaan loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Ang sabi niya, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Kasi pag tumatanda ka, di ba, humihina naman yung katawan mo eh. Pero ang maganda ron, habang tumatagal yung buhay mo, kahit humihina yung physical mo, yung spiritual na kalagayan mo naman, lumalakas kapag ikaw ay naglilingkod kay Lord at nakapokus ka doon sa spiritual na bagay. Verse 17, ang bagay at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, kaya't ang palingin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Okay. So parang ganito lang intindihin po yan, no? Ang pananampalataya natin, ang pagtingin po natin, hindi tayo tumitingin sa mga bagay na bagay sa mundo. Di ba? Kasi yung mga bagay na yan, makaka-attract po sa atin, makakaagaw ng atensyon, makaka-hook sa atin. At the end of the days, may regret ka kasi bakit wala naman pala nangyari. Iiwan ko rin pala yan. Di ba, minsan nga yung kayamanan, pinag-aawayan pa ng mga kapatid. Alam niyo, minsan lupa lang. Di ba? Minsan lupa lang naiwan ng magulang. Patay na yung magulang.
ano mangyayari sa mga anak? Nagtatagaan, nagpapatayan, dahil lang sa lupa. Di ba? Nakakalungkot, di ba? Pinag-ipon mo na nga sila. Di ba? Gano'n kasi kayamanan sa mundo eh. Di ba? Kinauhumalingan ng mga tao. At the end of the day, iiwan mo rin naman yan. Okay, sabi niya dito that all sacrifices will be rewarded by God. Ano po? Yung lahat ng sakripisyo po natin, nire-rewardan po yun ni Lord. Amen? Lahat ng ginawa mo para kay Lord, maliit man o malaki, merong ganti kay Lord. Amen? Sabi niya nito, His hope and joy for the Lord will never be defeated by great persecution. Yung kanyang pag-asa at kagalakan sa Panginoon, hindi kayang gapiin ng anumang mga hirap, mga persecution na kanyang pinagdadaanan. Dapat ganun po tayo. Ano? Na yung hirap na naranasan natin ngayon, di ba? Andun pa rin yung kagalakan, andun pa rin yung joy. Mangyayari lang yan mga kapatid, alam nyo kung kailan? Kapag ikaw, andun ka talaga sa purpose ng Diyos. Amen? Kahit anong dumating problema, kahit anong dumating pagsubok, kahit anong kakulangan, hindi ka magiging malungkot, hindi ka magiging aligaga. Kasi bakit? Kasi andun yung joy. Alam mo na si Lord, hindi ka niya pababayaan. Amen? Dahil ikaw ay kasama niya, gumagawa ka ayon doon sa kanyang layunin. Ayun po yung nararamdaman ni Apostol Pablo. Di ba? Ang dami niyang hirap na naranasan. Maging yung buhay niya napipingit na madalas sa kamatayan. Pero, andun yung kagalakan, hindi nawawala. Why? Kasi tandaan niyo po ang kagalakan galing sa Diyos. Hindi tayo ang nag-create ng joy. It comes from God. Yung totoong saya. Pag ang joy, ginawa mo lang, synthetic po yan. Alam niyo yun? Sasaya ka pansamantala pero hindi naglalas, hindi nananatili, mawawala din. Di ba? Pero yung joy na nanggagaling sa Diyos, araw-araw yon, mula umaga hanggang gabi, hindi mawawala sa buhay mo. Amen. Okay, buti na lang may joy po tayo rito. Joy to the world. Okay, so sabi niya rito that all those experiences will produce eternal glory. Yan. Lahat ng mga experiences niya, para sa ano yan? Sa kalwalhatian ng Diyos. Di ba? Lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo natin para sa kapurihan. Kalwalhatian ng Diyos. Yun po yung ginagawa ni Apostol Pablo. Letter C. Pwede ba kayo naman bumasa? Pakibasa nga, guys, mga kapatid. Ready? 1, 2, 3. Letter C. That all sacrifices will be rewarded by God. Okay, number 1. Believe in the Savior for the Lord, not in vain. Yan, 1 Corinthians po pala yan, no? 15:58. Pangalawa? Believing that all these things happen with purpose. Yan. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, huwag ka na magtaka, Lord, bakit ka, Lord, bakit ka naman ganyan? Nag-a-attend naman ako, Lord. Naglilingkod naman ako, bakit ganito ginawa mo? Saan ganun tayo, di ba? Bisa kahit hindi verbally nasasabi natin, at the back of our mind, merong question. Di ba? Aminin po natin sa hindi. Saan ganun tayo? Dapat po, ganito yung pagkaalam natin. Yung lahat ng nangyayari, di ba? Nangyayari yan kasi may layunin si Lord. At ang end result na gagawin ni Lord, mabuti po yun. Magiging masaya ka, hindi ka magiging malungkot. Amen. Ang mahirap, ganito. Di ba? Nag-umpisa ka sa masaya, natapos kang malungkot. Di ba? Mas mahirap yun. Di ba? Nahihirapan ka na sa ginagawa mo sa pagsunod sa Panginoon, pero yung ending nito, magiging masaya ka. Mahirap yun. Ang saya-saya mo naman, di ba? Sa mundo ka, in-enjoy mo. Ang saya-saya ng buhay dito! O tagay pa, pare! Di ba? Okay. Alam nyo, bilis mo mag-ministeryo kung magdala ka lang ng ano, sa mga kanto-kanto, dala ka lang ng bote ng alak, dala ka lang ng lamesa, tsaka pulutan. Lapag mo lang doon, huwag kang mag-invite. Maglagay kang upuan. Meron kang upo doon. Magalit yung mundo eh, di ba? Hindi mo ma-invite, kunyari tatanong, ay pare, okay yan ha. At saka nga, nasa lamesa. Wala kaya ko lang ano, Quezon City. Ano po? Isa nga, nagtatago na yung nag-iwan.
Di ba? Okay. Alam nyo, gano'n kasi focus ng tao no? Sa mga bagay na ano. Pero tandaan po natin, kapag ginawa natin ng tama, yung pinagagawa ni Lord, ma-attract po natin yung tao. Amen? Unang-una, kung gusto natin ma-attract yung tao, kailangan sinasabuhay muna natin. In-experience natin sa buhay natin, that yung kapangyarihan nung ginagawa natin sa buhay natin ay nagre-reflect, nagkakaroon ng impact sa buhay ng mga tao kung giniwin po natin. Mahirap po mag-win na walang patotoo. Amen? Mahirap mag-win na wala tayong ginawa, walang patotoo. Dapat, nag-win tayo. Tinuturuan din natin, ina-apply din natin po sa ating sarili. Amen? Okay, that all. Nabasa na pala yun, no? Okay, yung pangalawa, letter D. Pakibasa nga po. Fix his eyes on eternal things. Yan. He fixed his eye on eternal things. Sa verse 8, pakibasa po. All things we have seen will pass away. All All things. things that have seen forever. Okay, all things we've seen will pass away. Lahat ng ating nakikita ay, ano po sabi dyan? Wala, di ba? Yung mga material things nakikita natin. Pero yung mga bagay na hindi natin nakikita, ano ba yung tinutukoy ng Apostol Pablo hindi nakikita? Okay, meron ba siyang meron ba siyang third? Meron po ba siyang third eye? Meron siyang bagay na hindi natin nakikita niya? Okay, di po ganon. Ang tinutukoy niya lang dahil yung mga spiritual na bagay. Amen? Kasi mga spiritual na bagay, tinatrabaho natin. Bagamat hindi natin nakikita, naniniwala po tayo. Amen? For example, sa promises ng Diyos. Nakikita mo ba yung pangako ng Diyos? From the future? Hindi, di ba? Pero naniniwala ka, pinangahawakan mo. Why? Because meron kang faith, meron kang pananampalataya. That's faith. Kapag ikaw ay nangahawakan doon sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga pangako ng Diyos, sa mga sinasabi ng Diyos, pinagagawa ng Diyos, doon nagaganap, yung pagtingin mo sa eternal things, yung mga bagay na spiritual. So ito po yung sikreto ni Apostol Pablo. Nawa po sa ating paglilingkod, mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Di ba? 2024, inisip natin ibang bagay. Alisin natin yung focus natin sa mga bagay na may kinalaman, sa sarili po natin. Okay, may sinasabi po yun. Okay. Okay, Nay. Sana ba yung sinasabi ko? Okay, alisin natin yung isip natin, puso natin, sa mga bagay na pangangailangan natin. Ito yung problema na nakikita natin. Mga kapatid, ilagay lang natin yung focus yung sarili po natin, yung isip natin, yung puso natin kay Lord. At alam niyo po yung mga bagay na pinoproblema niyo, bahala na po si Lord yan. Amen? Pag naglingkod ka kay Lord, tandaan niyo po mga kapatid, ang naglilingkod ng tapat kay Lord, hindi niya pinababayaan. Wala pa pong pinabayaan si Lord sa kanyang mga anak na naglingkod ng tapat. Inuna siya, pinaglingkuran siya, na pinabayaan niya. Wala pong ganun. Kung gusto po nating maranasan yung isang buhay na masaya, buhay na punong-puno ng kagalakan at lumalakad ayon sa layunin ng Diyos, ito po gayahin natin yung buhay ni Apostol Pablo. At sa 2024 po na ito, sasabihin ko po sa inyo, malaking pagbabago ang mangyayari. Kung yung sistema ng buhay natin, babaguhin po natin. Gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos, i-focus natin yung buhay natin sa ministeryo ng Panginoon, mag-concentrate po tayo doon, at makikita niyo po yung dakilang bagay na gagawin ni Lord. Dahil si Lord ay may purpose sa ating buhay. Kailangan lang natin lakaran. Ano po yung pamagat ng ating pag-aaral? Walking on in God's purpose. Lumakad tayo sa layunin ng Diyos dahil tinawag niya tayo at yun po talaga yung buhay po natin. Amen? At kung ikaw ay lumalakad, kung ang buhay mo ay tumatahak sa layunin ng iyong buhay, magiging masaya ka, mag-e-enjoy ka. Kasi bakit? Kasi yun talaga yung disenyo ng Diyos sa buhay po natin. God bless you and Happy New Year po sa ating lahat. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga pong ito, salamat po sapagkat sa aming buhay, hindi po kami nangangapa sa dilim.
Sa aming buhay, Lord, hindi kami yung gagawa ng plano. Ikaw na po ang Diyos na nagplano. Ang kailangan lang namin, Lord, lumakad ayon po sa iyong mga plano. Ang kailangan lang namin, Lord, ay patuloy na mag-focus sa iyong pinapagawa at hindi mag-focus sa mundong ito na kung ano yung kanyang ino-offer. Lord, gaya ni Apostol Pablo, baguhin mo po yung aming sistema ng aming buhay. Kung mga nakaraang mga taon, hindi ka namin nauuna. Hindi ka nauuna ng mga kapatid. Secondary ka lang, Lord, baguhin mo po itong 2024 na ito. Sa pagpasok ng taon, mabago yung sistema. Maging ikaw yung maging sentro ng buhay ng bawat isa po sa amin. Ikaw po, Lord, yung aming maging buhay. Ilagak po namin ang aming buong buhay po sa iyo. At sumunod kami, Lord, sa lahat ng iyong pinagagawa. And the rest, Lord, ikaw na po yung bahala. Ikaw yung Diyos na mabuti na magpapala. Ikaw yung Diyos na hindi mo pababayaan ang iyong anak na naging tapat po sa iyo. Kailanman, Lord, hindi mo ginawa yun. Malapay, Lord, yung lahat na naging tapat po sa iyo, bless mo po yung kanilang buhay. May mga dakilang bagay kang ginawa po sa kanila. Lord, ito po yung gusto namin maranasan. Gusto kong maranasan ng bawat isa po sa amin. Lord, kumilos ka po. Gaya ng buhay ni Apostol Pablo, i-imitate po namin, gayahin po namin. Ang sikreto lang po, Lord, ay pagbibigay ng buong buhay po namin. Paglalagak ng aming buong buhay sa iyo. Lakaran po namin yung layunin ng pagkatawag mo po sa amin ng aming pananampalataya. At ang buhay po namin ay hindi mamamali. Ang buhay namin ay hindi magiging malungkot. Ang buhay namin ay hindi mapupunta sa isang sitwasyon na nagpupulong po sa amin. Ang buhay po namin ay magiging masigla at masaya. Kasi Lord, nagawa po namin at ginagawa po namin sa aming buhay yung layunin mo. Ikaw yung priority, ikaw yung una sa lahat, ikaw yung unang pinaglilingkuran, at buong pusong katapatan ka namin pinaglilingkuran. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong salita. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, sa umaga po ito, tayo po ay naririto upang ating pong muli ay alalahanin ang hirap at sakit ng Panginoon. Inaanyayahan ko po na ang bawat isa po sa atin ay magsitayo. Mga kapatid, sa umaga po ito, sa ating pagpira-pirso ng tinapay, pag-inom sa sarong, ay pinapahayag po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Pinapahayag po natin yung kanyang ginawang pagtubos sa ating mga kasalanan, na inalay niya ang kanyang katawan, ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang saganang dugo upang linisin ang ating mga kasalanan at magkaroon ng kapatawaran ang buong kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya po sa ating mga mananampalataya, sa ating pagtanggap nito, na ang tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan at ang inumin ay sumisimbolo sa kanyang dugo, sa ating pagtanggap ay ating sinasariwa ang dakilang bagay, kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa atin, na sa ating tumatanggap ay binigay ng Panginoon ang kanyang katawan upang tayo ay mabuhay, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. May binibili din po sa atin ang kanyang salita, na sa ating pag-aalala po nito ay napakahalaga na
Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Kung meron man po tayong mga pagkukulang, kung meron mang mga kasalanan na ating nagawa, ito po yung pagkakataon bago po tayo tumanggap na ating pong isubo sa Diyos, hingin ng tawad, manalangin po tayo ng personal, magkaroon po tayo ng pagdidili-dili. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto, bawat isa po sa atin ay lalapit at dudulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sige po, sa sandali pong ito, ating pong hihilingin sa ating pong, isa sa ating pong predikador, kay Nanay Leonie, na pangunahan po tayo sa panalangin ang kapulungan. Ay ko'y manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali po ito, dinudulog po namin sa iyo ang aming mga kasalanang nagawa, mga pagkukulang, Panginoon. Maliit man o malaki, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Ibisin mo po kami ng iyong padalang dugo at gawin mo po kami karapat-dapat na tumanggap ng mga elementong ito na sumasagisan na iyong dugo at katawan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak, si Jesus. Sige po mga kapatid, ating pong ipanalangin ang ating mga tatanggapin. Panginoon, narito po kami, nagkakaisa, inaalala ang iyong hirap at sakit na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat sa pag-aalay mo po ng iyong buhay. Ikaw ay namatay dahil sa aming mga kasalanan, upang ang aming kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Ikaw ay nabuhay na muli, upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Aking dinalangin, Panginoon, sa aming pagtanggap, maranasan po namin, Lord, ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Lord, ma-refresh ang aming puso at isipan sa mga dakilang bagay na iyong ginawa sa aming buhay. Ang iyong pag-aari ng iyong sarili, ang iyong pagluligtas. At loobin mo rin, O Diyos, sa pangalan mo po, Panginoong Jesus, na ang lahat ng tatanggap nito ay makaranas din po ng kagalingan ng kanilang pisikal na katawan. Kung sino man po yung may mga karamdaman sa kanilang pisikal na katawan, aking dalangin, Panginoong Jesus, sa pangalan mo po, sa aming pagtanggap, ay maranas po, Diyos, ang kagalingan. Lord, sa aming pagtanggap, pagpalaan mo po ang aming buhay at bigyan kami ng kalakasan upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa taon po ito ng 2020. Maraming po salamat at ibinabalik po namin lahat ng papuri pagkaghati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, atin pong ipamahagi. Hawakan nyo lang po muna at sabay-sabay po natin tatanggapin. Awitin po natin ito ang tinapay ng buhay.
Sige po mga kapatid, ating pong hawakan ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesus na pinahirapan, nasugatan para sa ating mga kasalanan. Sabi-sabi po natin tanggapin. Taas po natin ang saro na ating hawak. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon Jesus na saganang tumigis sa bundok ng Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sabay-sabay po natin tanggapin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pagliligtas po sa amin sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong sarili. Salamat, Panginoon, naging bahagi kami ng iyong katawan. Kami ang iyong iglesia, kami ang iyong katawan, ikaw ang ulo ng iglesia. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Bigyan ng kalakasan. Ang Lord sa aming pananampalataya, mapagtagumpayin mo kami, ikaw ang Diyos na patuloy na pumatnubay. Ikaw ang Diyos na magbigay ng tagumpay sa lahat ng aming gagawin. At masumpungan mo kami na nabubuhay, Lord, sa kapurihan at kaluwalhatian lamang ng iyong pong pangalan. Binabalik po namin sa lahat ng papuri at kaluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ngayon pagkakot po tayo sa tithing offerings para po sa encouragement. Tawagan po si Sister Mary Joy. Para po sa usher si Sister Judith Forman. Salamat po, sir. Salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito, siguro, i-share ko lang ano po, yung first familiar na magbigay sa, at yung sa balo, magbigay na ayon sa puso, litignan ng Lord ang puso ng tao. I-share ko lang po sa aking anak, si Tisha, pagamat siya napakakulit po ngayon. Pero, kasi natuto ko sa kanya, service, binigyan ko siya ng 50 pesos. Sabi niya, pwede mami kayo 50. Pero later that, sinabi ko sa kanya, kasi dati, ganito siya, pag mag-offering, pupunta sa akin, hihingi, mami, pwede iiyak ako sa offering. Sabi ko, hindi dapat sa akin dito kuha, dapat sa'yo. Yung natira sa'yo, pera mo, ibibigay mo sa offering. Tapos kung ano yung nasa puso mo, ibibigay mo. Yung kung saan nararamdaman mo, ibigay mo sa Lord, ibigay mo. So, nangingi siya sa akin, one service, nangingi siya sa akin ng 50. Mami, pwede 50. Tapos after nung offering, nanghingi ulit siya sa akin. Sabi ko, asan na yung binigay ko sa'yo? Ibinigay ko na doon sa offering. Kasi di ba sabi mo kung ano yung nasa puso ko, yun yung ibinigay ko. Sabi ko, ay oo ma. Sorry. Sabi ko, Lord, sorry, papurihin ka, Lord. Praise you, Lord, for that. Kasi, di ba, natuto yung anak mo na magbigay ng galing sa puso. So ngayon mga kapatid, I encourage you, kaya gusto ng Panginoon yung mga bata eh. Kasi yung mga bata, nakikinig, nagtatanong, at saka yung ano sila sa natututo. So, ngayon sa umagang ito, kung ano
natin. Salamat sa Panginoon. Inalangin po natin ang ating mga handa. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito ng iyong mga anak. Nawa po ito ay magamit sa pagpapalago at pagpapalaganap ng iyong iglesia. Pagpalain mo po ito at basbasan. Pagpalain mo rin po ang mga kapatid na nagbigay. At kayo na po ang bahalang magbalik ng siksik-liklik at maang o biyaya. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Thank you po, Sister Judith. Dako po tayo sa proyekto po ng finance. Ito po yung 5 piso mula sa puso. Tayo po yung maaaring lumapit po dito sa harapan.